Walang awat ha, walang awat. Bakit hinuli ng tropa? Nakatsinelas ang backride. Sige. Ako, magandang match up to. Hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo nga sa tenga. Tawagan mo si Colonel. Sir, may tinikitan ako, nakatsinelas ang angkas. Sabi ni Colonel Busita, mali yun. Aba, talaga naman. Hindi natin patagalin to. Chismisa na. Rider Safety Advocates of the Philippines, Colonel Bonifacio Busita at MMDA EDSA Traffic Chief Edison Bong Nebrija ay nagkaroon ngayon ng banggaan ng prinsipyo. Dahil lang sa tsinelas. Kapatid, sino ang team leader nyo dito? Professor lang sir. Patawag, turuan yung kasama ninyo. Kawawa ang riders. Dapat yung enforcer marunong. Umabsent sa trabaho. So ganito nga ang nangyari mga Mars. Itong isang magaling na MMDA officer natin ay tinikita ng isang rider dahil ang kanyang backride ay nakatsinelas. Kaya to the rescue si Colonel Busita para itama ang maling huli ng MMDA officer. Tinikita ng mister niya dahil nakatsinelas ang angkas. Ang pinag-uusapang wearing slippers Is yung rider. is yung rider, yung driver, hindi yung backrider. Sa harapan ng team leader mo, sasabihin ko sa'yo, ipinagbabawal na nakatsinelas sa rider, sa nagmamaneho. Sa angkas, hindi. Ngayon, sa kurso na kanilang pagdidiskusyon, nag-advise si Colonel Busita na sisingilin ng MMDA officer sa mga araw na hindi makakapasok ang OBR dahil sa pag-areglo ng isang ticket na wala naman talaga silang violation in the first place. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo, yung araw na a-absent siya pag mag-file ng contest at yung araw na i-claim nila yung decision, siguro 3 araw. Yung danyos dito, babawiin namin sa'yo. Wait lang, pero bago natin ito ituloy, wala ba makakapansin sa pag-fanboy mood ng mga ito? At saka yun naman, pwedeng ipakancel na lang sa loob. Ano, selfie muna bago areglo? Ganun? So yun na nga, ang ending ay pinabayaran ni Colonel Busita ang isang araw na sweldo ng OBR dahil nga sa hindi ito nakapasok ng araw na yon dahil sa maling apprehension na naganap. At dito, na-trigger si Kuya mo, Bong Nebrija. Ilabas mo ang batas na nagtatalaga sa iyo na kapangyarihan na pagbayaran ng enforcer namin. Pero ayon sa ating batas, Administrative Order Number AHS 2008-015 Section 11E, ay, taray, nag-research ang bakla. Wearing of flip-flops, sandals or slippers, or being barefooted while operating motorcycle or scooter on a road or highway will be penalized. Operating the motorcycle. Operating! Nagpapatakbo. So, question, yung backride ba may kakayang patakbuhin ng motor? Oo, siguro kung ito yung backride mo. Ipatabi mo muna, kuya! Ibaba mo muna! Mahulog tayo dyan, oy! Ipatabi mo muna! Susi m***! So sa tingin ko, imbis na magalit si Colonel Bong Nebrija at tila baga konsintihin pa ang maling nagawa ng MMDA officer nila, hindi ba mas okay kung magfo-focus sila sa pagtitraining to make sure na well-educated at well-equipped ang mga MMDA officers natin sa daan? Kasi kung titignan natin to na bigger picture, hindi lang si Colonel Busita ang kinakalaban nyo, ang buong rider community, beshi. Pero to be fair, minsan nakakabwisit din yung mga nagbumotor na may OBR sa daan. Buisit tong mga tao na to, napapaligiran ako ng mga nagmamahalan. Mga buisit kayo. So ano yung mga gusto nyo ipahiwatig sa akin? Ha? Napapalibutan ako ng mga buisit. Buisit kayo. Magbe-break din kayong lahat. Hoy, Jai, alam niyo ba na nagkaroon ng India and Philippines Defense Pact? Ay, pakganar! Ibig sabihin ay magkakaroon ng deal ang ating gobyerno na bumili ng BrahMos Coastal Defense System na may supersonic missiles mula sa India. Turoy, diba? Pak na pak, winner! India has taken a major step towards becoming an arms exporter. It is selling the BrahMos missile to the Philippines. This is a significant development for 2 reasons. 1, the Philippines could be India's first client for this missile system. And 2, Indian arms could protect the Philippines against Beijing in the South China Sea. So, tuta na ba tayo ng India ngayon? Duterte, pasista! Tuta ng... Ha? India naman ngayon? Ano ba yan? Pabago-bago. Isang araw lang tuta ng China, tapos Amerika, tapos Russia, tapos ngayon India. Palitan nga yung tarpaulin.
Bad trip. Yung 500 ko Okay, dilitong-lito kayo ngayon. Para kayong si Aling Lenny. The clueless kung bakit gustong-gusto ng mga Pinoy ang pamamalakad ng isang Duterte administration. Is it just me or ang lakas maka-US? Ang lakas maka-abroad? Bakit ganito? Ito namang DPWH, masyado nyo pong ginalingan. Guys, masyado. Huwag ganon. Tapos ngayon, matunog na matunog ang Go Duterte Tandem sa 2022 na mukhang binibigyan na ng basbas ni PRRD si Senator Bongo na tumakbo. At mukhang si PRRD ang magiging VP nito. Tandaan na may pagka-master tactician ang Pangulo. Lahat ng galaw niyan may dahilan at kalkulado. So kapag si Senator Bongo ay nanalong presidente at siya bilang vice-presidente, ang stain yung mangyayari. The Duterte administration will reign. Pabor sa akin kasi pro-Duterte ako. Eh, kamusta naman yung mga dilawan kong friends? No to chacha kayo ng no to chacha ha? Sasabihin niyo pa na para yan sa term extension ni Duterte. Anong tawag niyo dito pag nangyari to? Wala kang magagawa, be, kasi legal to. Sa presidential system ng ating bulok na konstitusyon. 1987 constitution pa mo. The best yun di ba? Mga t***a. Sa parliamentary system, it doesn't matter kung ilang libong taong ka pa nakaupo sa pwesto. As long as ginagawa mo ang trabaho mo. At kapag ikaw ay paaso-aso, antimano, kick out ka dito, hindi na kailangan ng mahabang impeachment proceedings. Hindi na kailangan mag-antay pa ng ilang taon para sa next election. Hindi mo na kailangan pagpa-press con pa at mag-rally sa daan. Isang vote of no confidence lang ang katapat. Ligwak agad ang patulog-tulog sa sistemang ito. Kaya kung titignan natin ay mababa ang corruption rate sa mga bansa na gumagamit ito. Tapos ayaw nyo pa? Pilipino ka ba talaga? Correct the Constitution. TikTok break nga muna tayo. Sa technology pa lang, wala na tayo dyan sa technology. Ang drone lang natin dito, kukuha ng same day edit. Yung drone natin, same day edit lang yung magagawa. It's a beautiful night! Sumasabog, no? Pagtapos ng gera, may same day edit agad. Nung mga nakarang episode ay may chismis tayo tungkol sa Dito Telecom. And I just want to clarify the issue. Ang interconnection deal pala na ginawa ng Dito with PLDT ay isang standard practice pala sa telecommunication industry di umano. Upang makakonect ang mga users nila from one telco to another. So hindi daw ito issue. Okay. Pero dahil may trust issues ako, we will be closely monitoring you dahil. Pero in all fairness, tignan niyo yung speed test na nangyari dito. Dito, Globe, Smart. Let the battle begin. Dito 66.5 download, upload 26.3. Globe 30.7 download, upload 3.93. Smart download 23.8, upload 19.6. So anong natutunan natin dito mga bata? The more competition, the better the services! Kaya wag tatanga-tanga pag sinabi nating we want more foreign direct investors to come to our country to do business. Tanggalin na kasi natin ang 60-40 policy na nakasulat sa Article 12 ng ating bulok na 1987 Constitution! Very good. Para dumami ang mga negosyong papasok sa ating bansa. Imagine, dito pa lang yan. What if mas madami pa ang mga competitors? Mas magpapagandahan sila sa services. Mas dadami ang options. Mas bubulusok ang internet. At hindi ka naman for first blood sa Mobile Legends. SS-an mo, pre. SS-an mo. O, TikTok break muna. Okay. Minus 1 na naman ako. Pero teka, hindi ako papayag. Wala bang minus dito si Father? O ano, walang minus si Father. Kasi, Pogi. Kasi, gusto mong dalhin ka niya sa langit. Malandi no? As usual, ang daming nangyari ngayong linggo. Ang daming pumasok ng chismax mga beshi. I hope you're ready kasi ready na ako para sa ating Chismis of the Week. Raya and the Last Dragon. Isang Southeast Asian feature movie ng Disney. Available na sa Disney Plus. Pero hindi nga lang available dito sa Southeast Asia. Galing. Lalaking ang modus ay lumaban sa mga masasamang espiritu. Arestado. Ghost fighter si Kuya. Ganon. Mas magaling. Joshua, literal palang pinaubaya si Julia kay Gerald. Dahil Gerald-Julia relationship, confirmed na. At kung masaya ka sa piling na, hindi ko na pipiwa.
COVID-19 vaccine mula sa Amsterdam. Tuloy-tuloy ang pagdating sa Pilipinas. 15 billion fund ng PhilHealth. Hindi daw nawawala. Itusera ka, Mars. Kasalukuyan pa rin silang iniimbestigahan. Kaya abangan pa rin natin ang mga susunod na kabanata. Kitang-kita sa Facebook Live ang pagtulo ng tubig sa crater ng Taal. Yun nga lang, bawal ang ginawa nilang yun. Kaya ayun, kulong sila kuya. Mahigit 2,000 na tao ang nasawi sa Brazil sa loob ng isang araw dahil sa COVID-19. Pangalawa na sila sa may pinakamaraming COVID death toll sa buong mundo. Tita Chrissy mukhang nagpapahiwatig tumakbo sa 2022 dahil triggered sa mga netizens na nambaba sa kanyang mga chikiting. Tita Chrissy ulit, hindi gusto ang pilantik ng kamay ni Bimbi. Oh my God! I'm so sorry! Uy! Huwag kang ganyan. Your hands! Huwag mo ginagawa. Ewan ko sa'yo. At yan ang Chismis of the Week. At bago tayo magtapos sa ating pagchichismis, ay shoutout muna sa ating featured chikadora of the week, si Tita Dolly ng Germany na nagtatampo ata sa akin. Hello von der anderen Seite der Welt. Wish ko lang tama yung sinabi ko. Happy cooking po sa inyo dyan. Sana naman ay makarating dito at matikman man lang yung recipe ng iCook iTravel, no? Bikini man. Hello sa iyo, Mamshi. Also, quick shoutout sa mga sumusuporta sa ating chismisa na sila, Mami Melinda at Daddy Ed, ng mga solid DDS at frontliner ng ating bansa. Salute and stay safe po sa inyo. Holy Verde Yang ng Facebook na mukhang gustong i-exterminate lahat ng mga dilawan. Huwag ganoon, beshi. Easy. May solas na paulit-ulit daw pinanonood ang ating chismisan. Mas okay siguro kung i-share natin yan, beshi. Ha? Share mo na. Share mo na, beshi. Para dumami tayo ng chichismisan dito. At kay Ikay from TikTok na Gina G sa ating pagchichismisan. Hello po sa inyo mga chismosa. At kung kayo naman ay may sizzling chismis na gusto nyo i-share, post nyo yan sa ating public chismisan group sa Facebook, mga moms. Antayin ko yung mga nagbabagang chismis nyo, mga jay, ha? All links and sources ng mga napag-usapan natin ngayon ay nasa description box ng video na ito, mga beshi. O paano, hanggang dito na muna, mga Mars. Ito po si Aris Ole, ang inyong online chismis moderator. Kita-kits sa susunod nating chismisan. Time check, 11:20. Let's start the shoot. Ma-connect lang talaga sa pack eh, no? Ang hell na yan, no? Pack winner! Hindi ko alam kung ba't ganun ang reaction niya, pero pack na pack yun. Tandaan, may pagka-master technician yan. Tactician. Technician. Anong master technician? Master tactician, be. Hallo von der anderen Seite der Welt. Hello von der anderen Seite der Welt. Pag mali lang yung sinabi ko, humanda ka sa akin Google Translate. In all fairness, wala tayong masyadong outtakes ngayon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muling chismisan. It's a wrap. Alright.